Magandang araw! Ngayon ay tatalakayin natin ang Lesson 2 sa ating makabansa ngayong Quarter 2. Ngayon ay magbabalik-aral muna tayo sa ating kwento noong nakaraang araw na parang may kapatid din ako. So balikan natin ang kwentong iyon at sagutin natin ang sumusunod na mga tanong. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Natatandaan niyo pa ba? Okay, syempre, nandun si Lito. Sino pa ang inyong natatandaan? Okay, nandun din si Lenny, ang kanyang guro, at sino pa ang kanyang mga kaklase. Okay, nandun din si Ada, si Bam, at syempre nandun ang mga pamilya ni Lito na kanyang nakasama kahit wala siyang kapatid. So, ilarawan nyo nga ano bang klaseng pamilya mayroon si Lito. Okay, so si Lito ay mayroong masayang pamilya, 'di ba? So masayang-masaya siya kahit wala siyang kapatid, pero parang mayroon na siyang kapatid. Dahil nagagampanan o nagkakasama-sama lagi ang pamilya ni Lito. Hindi lang ang kanyang mga pinsan, pati ang mga nakakatanda na miyembro ng kanyang pamilya. So layunin ng ating aralin ngayon na masabi ninyo ang pangalan ng mga miyembro ng inyong pamilya at may larawan ang miyembro ng inyong pamilya. So, uulitin ko, kung natandaan nyo nga, mayroon bang kapatid si Lito? Tama, wala siyang kapatid. So, sino-sino ba ang mga kasama niya sa bahay? Yan, nariyan ang kanyang lolo-lola, nanay-tatay, mga pinsan. Ano-ano ang paboritong gawin ni Lito kasama ang kanyang mga pinsan? Natatandaan niyo pa ba? Siyempre, paborito nilang maglaro. Ano naman ang inaabangan ni Lito na ginagawa ng kanyang lolo at lola para sa kanya? Yan, syempre inaabangan niya ang kanilang kwento. So may mga pamilya, mga bata na magkakasama sa loob ng tahanan kasama ang kanilang lolo, lola, tito, tita at mga pinsan. Sino sa inyo ang may kasamang lolo at lola sa tahanan? O kung wala, sino naman sa inyo ang may kasamang tito at tita? Kapag kasama niyo ang inyong tito at tita, kasama niyo rin ang kanilang mga pinsan at ito ang kanilang anak. So may mga pamilya tayo na ganyan na magkakasama sa bahay. Kayo ba? May ganito ba kayong pamilya? Kasama niyo ba ang inyong mga tito at tita? So, ilarawan ninyo ang miyembro ng pamilya na kasama ninyo sa inyong bahay. Sige nga, magsabi nga kayo. Ano ang masasabi niyo sa miyembro ng inyong pamilya sa inyong tahanan? Kung may nasabi ka o nabanggit, ibig sabihin kilalang-kilala mo sila at lagi kayong nagkakasama at nag-uusap. So may pagkakaiba-iba ang bawat sitwasyon sa bawat pamilya. Hindi tayo pare-pareho ng mga pangyayari sa ating pamilya at sa loob ng ating tahanan. Mayroong pamilya na sila lamang ang magkakasama. Kung nakikita nyo sa larawan, tatay, nanay at ang mga anak. So may ganyang pamilya lamang. Mayroon namang pamilya na kasama ang lolo, lola, kagaya nito at iba pang miyembro ng pamilya. 'Di ba? Tingnan niyo ang larawan, napakarami nila. At ito ang tinatawag nating extended na pamilya or extended family. Ulitin niyo nga, extended na pamilya. Okay, so in English, extended family. So sila kasama sa tahanan ang kanilang ibang miyembro ng pamilya. Kasi 'pag sinabi nating extended, ito yung parang extension ng family mo 'no, kadugtong ng pamilya mo, 'yan. So ang lolo at lola ay isa sa mga extended family kasama ang tito at tita. Pero puwede namang lolo, lola, nanay, tatay at anak sa pamilya, extended family pa rin 'yon. Puwede namang kasama mo si tito, tita at anak, wala si lolo at lola, tas yung pamilya niyo, extended family pa rin 'yon. Okay? So iba-iba ang klase ng miyembro ng pamilya sa loob ng tahanan.
So, katulad din ba ng pamilya ni Lito ang pamilya ninyo? So malamang yung iba sa inyo, oo, at ang iba sa inyo ay hindi. Dahil nasabi ko nga kanina, iba't iba ang miyembro ng ating pamilya. Okay? So, kasama nyo ba ang inyong lolo, lola at iba pang kamag-anak sa pamilya? Yan. So, kung kasama nyo sila, maganda na nagkakaroon kayo ng bonding kagaya ng pamilya ni Lito. So, para na-enjoy nyo ang isa't isa. So, paano nyo maipapakita ang inyong pasasalamat sa pamilyang kinabibilangan nyo? O, syempre, dapat kayo ay nagtutulungan at nagkakasundo sa isa't isa, 'di ba? So naiiwasan ng pag-aaway kapag tayo ay may respeto. Kapag tayo ay may respeto sa miyembro ng ating pamilya, atin silang sinusunod. At hindi tayo nagdadabog kapag tayo ay inuutusan. Yun, sa ganong paraan, may iwasan ang pag-aaway sa loob ng tahanan at mas ma-enjoy natin na kasama natin ang ating pamilya. So kung iginagalang nyo ang inyong pamilya, susundin nyo ang kanilang inuutos. Siyempre, aalamin nyo kung ito'y magandang utos, di ba? So tandaan na may mga pamilya na kasama ang mga lolo at lola, tito at tita at mga pinsan at ito ay tinatawag na extended na pamilya or extended family. Ulitin nyo nga muli, ano nga ang tawag sa pamilya na kasama ang lolo, lola o kaya tito, tita at mga pinsan? Extended family or extended na pamilya. So, subukan nyo ngang sagutan ang mga ito sa inyong sagutang papel. Gumuhit ng masayang mukha kung tama ang pangungusap at malungkot naman kung mali. Unang bilang, ang pamilya ay binubuo ng mga taong nagmamahal sa loob ng tahanan. Happy or sad? So, ang sagot syempre dito, happy. So, kahit na mayroong minsan hindi pagkakaunawaan sa pamilya, hindi yun naiiwasan. Pero dapat mas lamang ang pagmamahalan sa loob ng tahanan. After ng hindi pagkakaunawaan, dapat nagkakasundo ka agad upang hindi lumala ang away. At mas excited ka lagi na umuwi sa bahay kasi masaya ang pamilya mo at namimiss mo sila. Maaaring tumayong magulang ang iba pang miyembro ng pamilya o yung tinatawag nating extended family kagaya ni lolo at lola. Pwede bang sila ang maging magulang nyo? O kaya si tito at si tita? So, pwede bang sila ang maging magulang nyo? So, ito ay happy face. So, pwede silang magsilbing magulang nyo kapag wala si nanay at tatay, di ba? Yung iba sa inyo, inihahabilin sa lolo at lola kapag aalis ang nanay at tatay o kung parehong nagtatrabaho ang nanay at tatay, ang nagiging magulang nyo sa tahanan ay ang inyong lolo at lola. So, halimbawa naman, pwede rin kayong iwan kay tito at tita at sila ang pansamantala munang mag-aalaga sa inyo kung sakaling merong lalakarin o pupuntahan ng inyong mga magulang. So, pwede, no? Hindi dapat tinatandaan ang pangalan ng mga magulang o hindi mo daw dapat tandaan yung pangalan ng magulang mo. So, ito ay sad. Yan, dapat kilala natin ang ating magulang at kasama di ba ito sa batayang impormasyon na ating napag-aralan noong nakaraang aralin. Dapat kilala mo ang iyong magulang. No? Kapag hindi mo kilala ang magulang mo, parang wala ka ng pagmamahal nun. So, ang magulang mo dapat ang una mong nakikilala at hindi mo nalilimutan ang kanilang mga pangalan. Ikatlo, o ikaapat, dapat ay saktan ang damdamin ng mga magulang o kahit sinong miyembro ng pamilya. O syempre, sad to, 'di ba? So dapat minamahal natin sila, hindi natin sila sinasaktan. Yan. Kasunod, ang pag-aaral ng mabuti ay pagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa magulang. So alam ko na lagi kayong binibili na ng inyong mga magulang na mag-aral ng mabuti. So ito ay isang magandang paraan upang maipakita ninyo na sila ay mahal ninyo. 'Di ba? So kung mahal ninyo sila, gusto niyo lagi silang maging masaya. At alam nyo na isa sa makakapagpasaya sa kanila ay ang pag-aaral ninyo ng mabuti. Yan. So sana'y may naunawaan kayo ngayong aralin at happy learning! Like and subscribe! Thank you!